Magandang hapon ho sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome sa ating palatuntunang Rotary Hour. Ako po si Colonel Jerry Samudio. Ako po ay past president ng Rotary Club of Campo Aguinaldo. At ang ating pong palatuntunan ay napapakinggan po sa DWDD Armed Forces Radio. At just an hour ago ay nakapag-establish na rin po tayo ng presence sa Instagram.com Rotary Hour, sa Twitter.com Rotary Hour at sa Facebook Rotary Hour. So ang ating pong programa ay mapapanood din po sa Facebook. So inyo pong i-access lang po yung ating Rotary Hour. Ngayon pong araw na ito mga kaibigan ay nais ko muna pong ipakilala ang aking mga kasamaan po sa Rotary Club of Campo Aguinaldo. Of course, ang aming pong past president ng club, si PP Bet Directo, at ang nag-iisa naming pioneer ng club na ito. Isa po ito sa mga nag-found ng programa or ng club, si Rotarian Raquel Santos. Ako nga pala, pwede nga palang tumayo kasi napapanood nga pala tayo, hindi lang tayo sa radyo. Ano? Okay, ngayon po ay... kayo po ay nagagalak at ang ating pong palatuntunan sa second episode ng ating programa ay sasamahan po tayo ng aming pong ipinagmamalaki at ginagalang na commander po ng Civil Relations Service, si Brigadier General Paraino. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon sa inyo lahat. And ang ating pong mga partners po sa ating pagsusulong ng kapayapaan, nandito rin po ang ating sa Gawin ng Tama movement. Walang iba kundi si Ma'am Heidi Season. Magandang umaga ba ang playback o gabi? Umaga. Magandang umaga po. po sa inyong lahat. Katabi ko po dito, ang first opportunity na pumayag ako mag-boodle fight dahil katabi ko siya sa boodle fight sa Quezon. Maraming salamat, sir. And partner po natin sa pagsusulong ng kapayapaan, Ernie Alcanzari ng Yes for Peace. Magsalita ka doon, Ernie. Magandang umaga po sa lahat. Lalo na po yung 12 milyong sumagot na sa Yes for Peace. Pinapaalam lang po namin na kulang pa daw tayo, kailangan daw yata 90 milyon ang sumagot para pansinin tayo ng mga armadong revolusyonaryo. Okay, kasama po natin sa ating programa na tutulong pong magtanong sa ating pong mga panauhin ngayon. Walang ibang kundi sila Tris Garcia, si Kenneth Lee, and also si Amihan ng DWDD Sabilio. Amihan sa ngayon ay kumukuha din po ng live na video ng ating pong programa. Ito live din ba ito, ano? Amihan? Ang galing talaga ni Amihan. Okay, ngayon po ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa programang isinusulong po ng ating pamahalaan na kapayapaan because lahat naman po tayo naniniwala na ang kapayapaan po ang susi para sa kaunlaran ng ating bansa. Kaya alam ko po na karamihan po sa atin ang ninanais po natin ay kapayapaan. Lahat tayo, yan ang kagustuhan po natin. Kaya lang po, may mga ilang sektor ng ating society ang patuloy po na nagpapakita po ng katigasan po ng ulo na para ito'y ating ma-achieve. So, kaya nga, ngayon po, isasamahan po tayo ng ating mga resource person. And siguro unahin ko lang muna po si Ernie Alcanzari sapagkat immediate on my right, doon sa kanyang pagsusulong ng kapayapaan, gamit po ang kanyang organization na Yes for Peace. Magandang hapon po. Noong isang linggo, nagkaroon ng Yes for Peace survey sa UP Mindanao. Ang lumabas po, 96.89% ang payag na tigilan na ang labanan sa pagitan ng gobyerno at lahat ng revolusyonaryong puwersa, ibig sabihin yung CPP, NPA, NDF, yung MILF, tsaka yung MNLF. 98.59% po ang sang-ayon na dito sa Pilipinas gawin ang peace talks imbis na sa ibang bansa.
Kasi po lahat ginagawa sa ibang bansa, hindi po tayo nakaka-participate. At 98.59% ng Filipinos ay gustong mga Pilipino na ang mamagitan sa peace talks. Kasi ang namamagitan po, mga banyaga. Ang ginagamit pong lengguwahe, English. Yun yung mga facilitator, second language nila yung English. Yung mga negotiator, second language nila yung English. So, madalas po, nagkakaroon ng problems in translation. So, kung pwede gamitin yung sariling wika dito sa Pilipinas. Nakausap ko po kanina si Secretary Bello, Chief Negotiator. Sinabi niya, bagamat maganda, ideal, yung panukala na dito na gawin sa Pilipinas, medyo masalimuot pa yung proseso. Kasi daw, kapag ka umalis si Joma Sisong sa Netherlands, hindi na siya makakabalik doon. Tapos, yung iba, concerned sila sa security nila dahil noong 1987, peace negotiations, ang feeling ng mga revolusyonaryo ng NDF, na traidor sila, nagamit yung proseso para ma-surveillance sila. Ang sabi lang naman sa kanila, yun yung mga general nung panahon ng 1987, sila yung mga administrators ng martial law regime. Yun yung mga general ngayon, sila yung mga anak, tulad ni General De La Rosa ng Chief PNP ngayon, nakita niya mismo yung tatay niya na ginugulpe ng militar. Ganun po yung komposisyon. Yung dati mga general, mga anak po ng mga hasendero, mga mayayaman, middle class, upper middle class, na tama sila yung NDF noon. Na itong mga ito poprotektahan lang yung interest nila. Nagbago over time. Yung mga general ngayon, galing po sa may hirap na pamilya. Sila po yung nakakita na hindi dapat nangyayari na inaapi ng mga mayayaman yung mga may hirap. Magkaiba po ang concept ng mga general ngayon at yung mga general dati. Dati, body count ang labanan. Ngayon, hanggat maaari, walang, ano tawag nila? Walang collateral damage. Binabato na nga ho yung kampo, hindi pa sila kumikibo Nung inilibing yung isang leader ng CPP-NPA sa Davao, pinagbabato yung naval station doon Niwala Isang oras nilang binabato, walang response yung walang armed response ang armed forces. Kung dati nila ginawa yun, malamang nagkaroon ng massacre doon. Iba na po talaga. Sana maintindihan ng National Democratic Front na nagbago na ang buong structure ng AFP. Iba na yung mindset. Ngayon nagle-lecture sila ng human rights. Kapag ka nag-violate ka ng human rights, hindi ka na po protektahan ng mga opisyal mo. Dati, kahit ano gawin nyo, poprotektahan kayo ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, hindi na po. So, ngayon, ang labanan, tulad ng nasabi ko kanina, sa isip at puso ng mamamayan, parang hindi naniniwala ang National Democratic Front na yung 12.2 million Filipinos na sumagot sa Yes for Peace can represent the whole Filipino nation. Pero naniniwala sila sa survey na 4,000 ang tinanong. Pinaniniwalaan nila yung pag sila nagpa-survey, pinaniniwalaan nila yung 4,000. Pero yung 12 milyon, hindi nila pinaniniwalaan. Ang sabi naman namin, siguro naman doon sa 12 million, meron doong 4,000 na mag-fit in doon sa qualifications of being a survey respondent ng mga professional survey firms. Kaya nag-reformulate kami ng questions sa tulong ng Department of Education, Commission on Higher Education, Rotary Club, Armed Forces of the Philippines, University of the Philippines, at iba pa pong mga ayaw magpakilala. Nakakatuwa po, dahil 12.3 million na po, wala pong nag-epal, yung nag-seek ng publicity for personal publicity. None of those 12 million. Meron ng mga cabinet secretaries doon, may mga generals, may
NPA, may kung ano-ano saan galing. Pero wala akong kumukuha ng kredito. Kahit po kami, hindi namin kinukuha yung kredito. Nag-reformulate po kami. Dahil nga, mahirap pa daw yung dito mag-usap. So, ang unang tanong ngayon, sang-ayon po ba kayo? Subukan yung sagutin. Naitigil na ang labanan sa pagitan ng mga sundalo ng gobyerno at ng mga armadong revolusyonaryo para mailaan na ang bilyon-pisong pondo na nagagamit sa giyera para sa edukasyon, kalusugan, pabahay, pagsugpo ng kahirapan, pagpapalakas ng kababaihan, pagpapaunlad ng kanayunan at iba pang mga makabuluhang serbisyo publiko para sa sambayanang Filipino. Ano po ang sagot nyo? Yes or no? Yes. Pangalawang tanong po, sang-ayon po ba kayo na dito na sa Pilipinas gawin ang bukas at partisipatibong peace talks para makalahok ang lahat ng sektor ng sambayanang Filipino sa pagbabalangkas ng pagpapatupad ng mga peace agreements pamamagitan ng bayanihan ng bayan? Ano po ang sagot ninyo? Yes. Sang-ayon po ba kayo na palitan na kaagad ang mga batas na balakid sa pagkasakatuparan ng mga peace agreements? Yes or no? Yes. In other words, pag tinignan po ninyo to, itinatanong po natin ngayon sa sambayanang Filipino, payag ba kayo sang-ayon ba kayo sa peace policy na isinusulong ng bagong administrasyon ni Pangulong Duterte? Yung nga lang, tinanggal natin yung personalidad ni Pangulong Duterte sa survey, pero ikinote natin siya. Maganda po itong quotation na ito, English. More than 40 years of armed struggle and thousands of lives lost is too much to bear. Sobra na po. 47 years na pong nagpapatayan ang mga sundalo ng Republika ng Pilipinas na pinasesweldo po ng sambayanang Pilipino. Sa atin po nanggagaling yung sweldo nila para ipagtanggol ang ating karapatan laban sa mga armadong revolusyonaryo na humihingi ng revolutionary taxes sa sambayanan upang ipaglaban naman nila ang karapatan ng sambayanan. Yung isang pwersa po, ipinagtatanggol ang karapatan ng sambayanan. Yung kabilang pwersa, ipinaglalaban ang karapatan. Kapag ka nagbarilan sila, ang nadi-display yung sambayanan. Para po tayong babaeng may dalawang manliligaw. Pag nagsuntukan sila, sa pula mukha natin. Ganun lang po yun. Sa ngayon po, inaayos namin ang isang peace caravan na ipilalabas din po natin yung lahat ng programa ng gobyerno na matagal na pong hindi nagagamit para i-address yung roots of insurgency, lalo na yung poverty. Ito pong mga programa na to will eventually lead to social ownership of the means of production on the community level. Based ito sa cooperative concept of development. Yun po yung Yes for Peace. Hindi ko naman masyado pakakahabaan dahil baka mawala ng paano makapagsalita ang ating kasamang gawin ng tama. Sa palagay ko po, sana tama yung Yes for Peace para sa kanila. Maraming salamat po. Meron pong nangyari sa history ng AFP a long time ago. I was in the earliest time of entering the camp na hindi na ako nakaalis after that. Ako po in the early 40s. Niyaya nila ako gumawa ng isang documentary doon po sa Cagayan Valley. Para daw, masabi ko sa documentary na nanalo ang mga sundalo doon, Marag Valley. If you understand, remember that. Di siyempre ako, pag ikaw'y gumagawa ng isang documentary, you inevitably see the truth. Hindi ka pwede magsinungaling pagka-documentary ang ginagawa mo. Sabi ko, mag-aaral muna ako, pabasa ng mga secret papers ninyo, confidential, at pag-aaralan ko din kung ano ang kultura dun sa lugar na yon. Matapos ko pong pag-aralan, sinabi ko na hindi ko gagawin ang documentary. Kasi
minasakar natin yung mga tao doon. I cannot lie in my documentary. So sinabi ni Enrile, who was chief of staff at that time, at ang G7 noon ay ano nga ang pangalan noon? Sa tagal na, hindi ko na maalala. So anyway, sabi nila, Arturo Enrile, na wala na ngayon. Dinala nila ako by our plane, private plane. Dinala nila ako sa Marag Valley para makita ko daw yung mga ginawa ng military sa Marag ay napakaganda na. Merong mga social hall, may mga eskwelahan, may pwede ng mga maliliit na bahay para dun sa mga tao na nandoon sa Marag Valley during the encounter. Kasi po ang nangyari doon, nag-alisan ang mga tao sa Marag Valley at umalis sila doon sa lugar na yon. At para sila yung makabalik, nag-build po ang military ng mga spaces for them to return to. Di nakaupo lang ako sa harapan na ganon. Meron silang isang memorial. Pagkatapos nakasara pa yung kortina. Ang magbubukas ng kortina ay isang 12-year-old boy na nawala yung kanyang mga parents na matay doon sa mga encounter. Eh di binuksan niya. Sabi niya, ako po ay nagpapasalamat sa mga NPA kasi hindi na po sila pumupunta rito. Ako po ay nagpapasalamat sa mga militar kasi hindi na po sila bumabaril dito. Na-realize ko at that moment that peace, as far as the 12-year-old boy is concerned, is just an absence of violence. Hindi po sa kanya kasama ang ideology. So sa kanya, namatay ang parents niya dahil nagkaroon ng encounter. Sa kanya hindi yon peace kasi namatay parents niya. So, matapos sa mga, sakay na naman kami sa aeroplano. At sa aeroplano pa lang, hindi na makatiis. Si Boy, ang sabi niya, ginanya yung mesa, Heidi, nakita mo, ang ganda ng lugar. Pwede na bang gawin mo yung documentary? Sabi ko, Boy, hindi Kasi, sa tingin ko, we massacred them. So until such time that you can tell the people who left there, sila yung collateral damage, di ba? Sabi niya, until the time that you can make those people return to Marag Valley, take over the homes, the social hall, the school, and everything, you cannot say that you won because none of them wants to return. So from then on, I refused pa rin to do the documentary. Hindi dahil sa matigas ang ulo ko. I believe in what I do must be right. Gawin mo ang tama. So sabi ko, when they have returned and they're now enjoying the peace and quiet of Marag Valley, I will do the documentary. So it has been in my bucket list. Bakit bucket list? 76 na po ako dyan ang Paraino. Malapit na. Sabi ko, I want to see Marag Valley again. Pag nakita ko na nandoon na yung mga tao, then I will do the documentary. Until such time, the people return, there is no peace. Kasi sa batang yon, collateral damage ang buhay niya. Kaya sabi niya, nagpapasalamat ako sa NPA, wala na sila dito. Pero nagpapasalamat din ako sa militar dahil hindi na sila bumabaril dito. So at that moment, sabi ko kay Boy, Enrile. Dalawa silang Boy, Abadia and Boy Enrile. Sabi ko, Boy, cannot. Until the people return and find their home safely there, you did not win. You massacred the people. Matigas din ang ulo ko. But if I have the chance to return and see them again, and there are people already there, then I will make a good ending. It takes time to have peace. Peace is not something you can buy. You have to earn it. Even the military will not have peace until they earn it. Even us as civilians will not have peace until we earn that peace. Sa aking palagay, until we find out that it cannot also be bought. Peace cannot be bought. You cannot buy peace. Walang presyo yan. At sabi ko, ang kapayapaan
ay hindi opposite ng karahasan. Ang kapayapaan ay mismo ang tao ang gumagawa para ang kanyang paligid ay maging placid. Ang mahirap kasi, we want to always win the war. Oo nga naman, bakit naman hindi? Pero sometimes winning the war takes a long time, a lot of patience. Nung pumasok ako dito sa loob ng AFP, I was a beautiful girl of about 39, 40. Now I'm an ugly grandmother of 76 years old. So that's why I said, mga generals na yun, naging estudyante ko na yun. So I always tell them, the basic principle of peace is do what is right. Then you'll never have to worry a day in your life. So ang movement ko is gawin natin ang tama, gawin ang tama. Pag hindi tama, umalis ka para malaman nila na hindi tama. So, lately, siyempre, may triumvirate kami. Character building, police, militar. God versus droga. 2 years before Duterte became president, we were already working on that. Nung nilapitan ko si General Paraino, just to let him know that we're doing this, kasi bagong salta lang siya, sabi niya, we will wait for the new president to make the declaration, kasi kami we are chained into a chain of command, which I understand. So I did not make pilit anymore. So I have not seen Paraino until now, and I have not even talked to him, but because I concentrated on insisting that people must learn the value of life. Integrity, honesty, and hard work. We cannot be a prosperous nation if we're lazy. So, to my mind, if I keep on harping on that, hindi ba ang isang bato na malaki, pag binuhusan mo yan ng isang balding tubig, it will only get wet. But allow the drop of water, pak, to go in the same spot, mabibiyak ang bato. So that's what I'm trying to do. Keep on repeating the values, integrity, honesty, hard work, integrity, honesty, hard work. Kasi magkanda, iyak na ako dyan. Because I just know one day, mabibiyak na yung bato. Hindi si Sumbato. Ibang bato yan. Yung bato ng buhay natin. So I told the police, when I met them for the first time after I came from abroad, I said, I want you to know that the new technique of getting the drugs problem out of the way has no implementing rules. Huwag kayong padalos-dalos kasi baka kayo madapa dyan. At saka sabi ko, in the meantime that you are doing that, ayoko ring masabit sa inyo. Kaya ang gusto ko, to concentrate on doing the values formation seminar that we're trying to do, even with the military. So sabi ko, let me continue doing with this. I don't want to be sabit with what you're doing. I had the nerve to tell them that. Because that's what I believe in. I always think of what is for the greater good. What is the greater good? Sir, what is the greater good? How many? And what is the greater good? Thank you. So, your perspective about... Okay, nasabi na lang dalawa, so wala nang sasabihin. But dugtungan ko lang yung kinata ni Ate Heidi. Yung sinasabi niya sa Marag Valley, actually, I was already here at CRS that time. And pagkagaling nila doon, we were sent there to do some, yun yung unang brand ng civil military operations na tinatawag ng araw. So, binago namin yung face ng Marag Valley. And our commander then was General Angie Reyes. And we were together na hindi ako naka-chopper na tulad ni Ate Heidi, big time to eh. Ako noon nag-bus lang ako noon to Gigarao na nakarating ng Marag Valley. So nandun ako, nakabalik na ho yung mga tao doon. Actually, nung din mga a few months after when we had this development made doon sa lugar na yon. So yung kinikwento yung development, dinagdagan pa namin yon. Actually, walang kuryente ron, but we managed to put in some solar power that time. No, I don't know the situation right now, but nung panahon na yun na kinukwento niya ay nagsibalikan na yung mga residents doon sa Marag Valley.
So kung tinitingnan niyo sa perspective na binigay ng ating dalawang kasamahan ay napakagandang pananaw na tayong lahat, no, ang ating mga kababayan ay talagang naglolong ng katahimikan at kapayapaan, no. But lingid probably sa inyong kaalaman ay ang number one na magbe-benefit ho kung magkakaroon ng peace, no, with all different groups na nagre-rebel sa ating government ay ang number one hong beneficiary ay kaming mga sundalo, no. Maaaring hindi nyo na-realize but most of us are having a hard time na hindi namin ma-implement yung development, pagtulong sa iba't ibang ahensya, even sa mga residents mismo ng mga communities. Kasi nga, may nanggugulo. And every time na nagkakaroon ng labanan, siyempre, kami ang nakasanla doon. No? Kaya sinasabi ko na kung magkakaroon ng peace, ay kami ang number one na magbe-benefit dyan. Dahil siyempre, we will be assured na kami ay uuwi sa aming mga pamilya, makikita yung aming mga anak, and probably ito ang aspetong ito ay hindi nakikita ng ating mga kababayan. No? It is wrong for fellow Filipinos to say na kami ang naghahanap ng laban, no? Na gusto namin na magkagera. Hindi yun. Kami ay pumupunta sa communities para to protect the people. For example, do sa issue ngayon sa mga lumad areas, we cannot leave that area kasi mamimihasa na ang pupunta ron ay yung mga armed group ng NPA. At siyempre, meaning magiging uncontested, napakadali sa kanilang mag-extort sa ating mga kababayan doon. So imagine niyo yung mga indigenous peoples natin like the Lumads, kawawa talaga sila. Hindi sila magko-complain, no? Hihingan sila ng say 10 pesos a month. Yung mga babae lang 'yon. Sa mga fathers another 10 pesos and sa mga anak another 10 pesos kasi they are being grouped into different classes, no? Parang categories, yung mga kababaihan for the women, kalalakihan or mag-uuma or fisher folk sa mga kalalakihan at yung mga kabataan. So, these three, kung tatlo sila sa pamilya, hindi nila alam na ginugrupo na sila kasi ang teach-in ito ay separately. So, every month, iikutan na sila ng kanya-kanya mga, what do you call this? They call them finance officers. At kinokolektahan sila ng mga ganong amount. No? At sa mga professionals, like mga teachers, ganun din. Yung may mga maliliit na tindahan, kinukunan sila ng pera. So, maaring very small amount na ito. Subalit, pag ito ay pinagsama-sama mo, napakalaking amount ang pinag-uusapan natin dito. Kaya siguro, hindi sila basta-basta makatapat sa offer ng ating Pangulo na magkaroon talaga ng ceasefire. Dahil siyempre, nagkaroon ng ceasefire, meaning they have to stop these operations, yung extortion activities. Hindi na natin pag-uusapan pa yung election time, but yung normal time like now, ay malaki ang kanilang kinukuhang koleksyon sa mga communities pa lang. I'm not talking of the mining companies. In my area alone, when I was brigade commander in Quezon, Quezon province has 4 districts. Yung districts 3 and 4, the NPAs get 24 million monthly. Monthly. So you will just imagine, yung isang company ron, magbabayad ng 500,000, etc., etc. So, umaabot siya ng 24 million pesos. So, ang tanong doon, are they willing to give that up, di ba? So, kaya ang ating gobyerno gusto itong magkaroon ng peace talk para yung mga perang yon mapunta sa projects, no? Imagine yung paggawa ng infrastructure like the highways. 'Di ba? Kunyari ang cost ng project ay 1 million. Pinag-aaralan ito ng NPA. And then they get 6% of that as tax, no? So, kung yung DPWH ay sinabcon sa isang contractor yung paggawa nun, hihingan siya ng 6%. Pag hindi siya nagbigay, susunugin yung kanyang equipment. So, kung kunyari, yung timpla ng simento ay so much percentage, to recover that 6%, anong gagawin niya? Di babawasan yung quality. So, that is the reason why
hindi pa tapos yung stretch ng highway, sira na kaagad yung nagawa noong una. So paano natin matatapos tong ganitong sitwasyon? Kahit gaano ka-sincere ang government, we have to have that assurance ng sincerity din from the other side. Kasi nagawa na ho natin ito nung araw, nung panahon ni Cory Aquino, na nagkaroon ng peace talks. I was then a lieutenant and we were talking with the commanders ng NPA, katapat ko noon na-experience ko yun in Lanao na siyempre may security siya, may security na ako, nagtititigan na ganyan, nasa isang lamesa kami na ganyan. We wanted, pero makikita mo sa kanila gusto nila. Yung those involved in the fighting, they definitely would want to have peace also. Kasi gusto na rin bumalik sa kanilang mga pamilya So, ayaw naman ng leadership nila, siyempre, kasi mawawalan sila bukod sa mawawalan sila ng pera, mawawalan sila ng saysay doon. At they will, kumbaga, die a natural death. No? They don't want that. Kaya hindi sila papayag talaga na magkaroon ng local peace talks. But I don't know how the government will do it. Right now, we have a team in Oslo talking to them. But basta kami sa armed forces, we are supportive. Yun ang message ko that na magkakaroon ng peace talks and suggested by Yes for Peace. Kami talaga ay support na dito gagawin, no? Para mas ang logic kasi diyan ay kung dito gagawin, mas magiging transparent, mas makikita siguro pwedeng i-live sa mga TV ang mga proceedings. We can even comment probably through text or di ba? Pwede tayong magbigay ng ganyang comment para ma-address yung mga bagay-bagay na yan ng mga negotiators. So ang point ko, it will be inclusive, na hindi lang sila nag-uusap na pagka nagkaroon ng batas later on na may peace talks na ay magugulat na lang tayo na bakit nagkaganito, di ba? It has to be transparent. So yun lang po ang aking message. Thank you very much. Thank you very much, sir. Bago po natin ibukas ang pagtatanong sa ating mga kasamaan, gusto ko lang muna pong i-acknowledge yung pagdating po ng aming past president, si PP Wilson Galido. Nandiyan din po si past president Adele Corpus, si past president Bernadette Pineda. And yung mga members natin na bagong dating din po, si Rotarian Lay Liwanag, si Rotarian Dan Crisologo, si Rotarian Erlinda Herna. At sa CRS po, kasama din po natin sila Colonel De La Cruz, ang aming C3, at si Colonel De Maisip po sa headquarters po ng Civil Relations Service. So, sino una magtatanong? Si Kenneth? Yeah. Yes, I have a lot of different questions, but I first want to start with you. You've been an advocate for peace for a very, very long time. And that's a very noble advocacy that you do have. However, I must ask this. Would you believe that the decision you had made regarding becoming a peace advocate was a good decision? Ang tanong mo ay kung para sa akin ay magandang desisyon yung maging Perfect. peace advocate ako. Yes, that is a great decision. Now, the reason I set the context up like that is because that's leading us to this next question. Okay. Would you say that your Sa strategy... akin, napakagandang desisyon nun. Wala akong regrets, walang lahat. Ibinigay ko yung professional life ko sa isang advocacy na alam ko makakatulong sa bayan. Yes, I mean, my advocacy is positive social change, and that's very similar to peace in a sense, but we can get to that a bit later when we start addressing questions to her as well as General Paraño and even to yourself, okay? Now, would you say that the strategy that is currently in place to advocate peace and disseminate that information to the public is effective? In the sense of subliminal raising the issue, the consciousness of people, yung kamalayan nila. You said it right there, the consciousness. Aha. Yes, continue. Napansin lang namin na yung mga dating conflict areas na sumagot sa Yes for Peace, pag tinignan mo ang listahan ng Armed Forces of the Philippines, halos tumutugma
na kapag ka malakas ang pagsagot ng yes for peace, nawawala yung conflict. Kasi yung mga NPA, nag-yes for peace na kami dito eh. Ano yung sinasabi ninyo? Ipinaglalaban nyo yung karapatan namin? Yes, you see. Hindi yata nyo kami pinaglalaban, Yes, sir. and you can see that a lot of the different actions that are commencing on both sides. It doesn't matter if it's the enemy side or whichever side. These actions all stem from a belief. You had mentioned consciousness earlier. And that's why I said, do you believe that the information that's being disseminated to the public to become advocates for peace, okay, how are we raising their consciousness when you and I can come to agree everybody has a different definition of peace? You had mentioned earlier that if you were to ask any 12-year-old what the definition of peace is, they would say a lack thereof violence, or no violence would be persisting or rampant throughout society. So how do we reframe the public's mindset about peace to match what your advocacy is and also what the objectives of the AFP, the government of the Philippines, and for the betterment of society in general? Sa akin, yung napansin ko lang, yung tao, kapag ka, yung nakapag-yes for peace na sila doon, kapag ka gumamit ka ng armas para ipaglaban yung karapatan nila, maging sundalo ka man o NPA ka, medyo nag-iisip na sila, sandali, sino ba talaga ipinaglalaban mo? Hindi kami, kasi ayaw nga namin yung ginagawa mo eh. Yes. Ganon. Pero unti-unti nga lang. Okay. It's kind of like that separatism mentality. If we're to use basketball, local basketball, you have LaSalle versus Ateneo. Okay, huge rivalries. And it's that separatist mentality, that division instead of unity. But as you can see, based on the Civil Relations Service of the Armed Forces of the Philippines, we are really advocating for there to be some camaraderie, for there to be some interdependency to try to make the nation progress forward instead of retreat backwards using very primitive tactics. You get it? And you had mentioned earlier that the money cannot buy peace. However, we have overheard that there's a lot of different types of money being pilfered from local businesses. So would that essentially be buying protection? Or what would be the motive for that? Is it besides just taking the money? Is it just to build up funds to purchase more arms or support their own agenda to try to free themselves as a separate state? There's a continuous campaign of the NPA to get more and more money. Years ago, it used to be permit to campaign. You have to get the permit and you pay a certain amount. After that, there was permit to win. Not anymore to campaign. You will surely win if you pay us that campaign to win money. So, and then the politicians who want to campaign in the area controlled by the enemy will pay again to be able to campaign in their area. So during election time, we give more money to the enemies of the state so that right after, they're richer than any one of us. Okay. Even the big companies, the ones who own cell phones, something like 40 million a month, just so they are not, the NPAs don't shoot that tower. So, after a while, I noticed that all soldiers have the same service provider. And then when I got into the PNP, I said, also them. It's all the same service provider. So I began to ask, why are you using the same service provider? And they said, Ma'am, kasi hindi na po kami magdadagdag pa ng pera. Tutulungan na namin yung nag-a-avoid to pay money to the enemy. Doon na kami. Kaysa naman kami pa mismo magbabayad doon sa kumpanya ng mga cellphone na palalakihin pa, palalaguin pa ang NPA. I wrote a documentary, and by the title itself, you will understand the whole story of what NPA is. The title of the documentary is called The Art of Deception. That is their expertise.
They deceive you into thinking na mahal kami nila. They have in mind our problems and they will solve it to us. They penetrate the workers in the factory and they make friends with them. And afterwards, you're already taken. Ang pamilya ng sundalo, pag ang sundalo lumalaban sa malalayong lugar, ang mga asawa nila at mga anak nila, hindi nila alam pagbalik nila. Yung mga mothers, kuha na yan ng isang organisasyon ng mga NPA. Andiyan na sila sa grupo na yan. At yung mga anak, meron na rin grupo. Hindi pa napapanganak ang bata, alam na kung saan direksyon ang punta niyan. They are well organized. Yes. And I would like to go ahead and interject right here so that we can add to this discussion that's very Okay. fruitful. Colonel Zamudio would like to take the microphone as well. Maybe you, if you want Okay, to. we have another question coming from si Dan Crisologo. Dan? Good afternoon. Come to the mic, please. No, I think I can hear me. No, we're on the air. We're on the air. We're on the air. Is this an open, no bar? On air tayo. On air tayo sa radyo. Sa radyo tayo. Listening to all your issues and concerns, I'm Colonel Dan Crisologo. I'm the president of the NDCP Foundation. We have been deliberating this issue till we're blue in the face. But what happened last night, with what I heard last night, gave an inspiration that for the first time, it was so obvious that the people listening to the president in Zamboanga talking to the troops, there was a deathly silence that prevailed when he mentioned, would you rather that I declare martial law? Which brings me straight to the point. With all the issues and concerns that were enumerated here, will martial law, upheld by a popularity from all prevailing portions of society, solve this peace problem for once and for all? Because, we have been so complacent for over more than 6 years under an administration which I call inutil. No? But during the time of Marcos, I have nothing more to say. But when he talked to you, the troops, the officers, I don't see any negative response, but support. That's why I ask you, since you will be the implementers of that policy under a popular martial law vote, will all of these problems be solved? Okay. A positive change starts with yourself. No amount of kind of form of government or changing people in government will assure us of peace and progress. We're addressing here not just the military or a president who is more aggressive than anyone you've heard before, but we're addressing here 110 million Filipinos. You look at yourself. Have you made some changes in yourself? That is the question. This is not a question of who is more popular, who is going to follow. It's more like, look at yourself. Did you make a positive change in your life for the past year? That's the question. It starts with yourself. If you cannot begin it, don't expect your neighbor to follow you. Leadership is that kind when people follow you because of the kind of life you live. Yes. Leadership by example. Precisely. Lead by example. And the secret to getting ahead is getting started. And you may add to the discussion. I think that question is more addressed to me. First, I would like to ask you, were you able to watch the whole proceedings of last night when he talked to our troops? Actually, number one, you have to appreciate the whole context. If you do not know the president personally, I think you will have that conclusion that there indeed
martial law is being considered. But if you know him, that will be the least of your worry. The way he mentioned that feared terms, martial law, is just to drive home the message to the Chief Justice. That's he was slighted by the fact that his campaign on drugs and eventually to rid the justice system of corrupt people. That is why he was forced to mention as a how do you call this, as a metaphor only, to show you that this is what I want, and I'm really serious in driving home the message that we will rid corruption in this government. The term martial law was just meant as a benchmark with no intention of really implementing it. That is why I was surprised to read the papers that, if you will read all the papers as we have here, I think we have so many subscriptions here, you will see that there are many interpretations, all pointing that as if the President already mentioned it as a course of action that he is weighing on to implement later. But no, he just meant that as a metaphor to drive home that message that he is serious in really getting that state of peace with no drug problem, the drug problem erased already, and corrupt people in government, including those in the Justice Department, are also taken out. Yes po. Thank you. The next to ask is past President Wilson Galido. Actually, hindi ako magtatanong, but I would like to add context on what is being discussed. But first, I'd like to bati ko si Ma'am Heidi. Nakalimutan na siguro ako. Sir. I was working with General Pajernos before. So, magkasama po. We worked for a while sa J7. Then, dadagdagan ko lang ng perspektibo yung ating sitwasyon ngayon. Kasi in fairness to the other side, matatalino itong mga kasama natin sa kabila. Mga UP yan, scholars yan. Bakit kami rin? Kaya nga, mas matalino rin tayo. 10% pa. Yeah. The problem Hindi there... nga pumasayan eh. Oo nga po. ang issue lang kasi doon, titingnan natin ang bottom line, di ba? Ano yung gusto nilang, what are they fighting for? In the same manner that what are we fighting for? Yan ang mga tanong noon na ang hirap sagutin pagka sundalo. Ano may pinaglalaban mo? Sasabihin nila, pinaglalaban ko yung karapatan ng aking mga anak, ang mga anak ng aking magiging anak. At saka, so on and so forth. There is no right and correct answer doon. Pero looking back, during the time of Marcos, kasi doon nang klaro sa akin in one of our teachings noon, the government is fighting for an egalitarian society, sabi niya. What is an egalitarian society? Yung equal opportunity for all. So, ganun din yung gusto natin mangyari. Kung mahirap ka, kung gusto mong maging mahirap all throughout, so be it. Kung mayaman ka, gusto magpayaman, so be it. Basta tama yung ginagawa mo. So, yun Hard ang... work. Hard work, magtsatsaga ka. Pero, yung sa kabila, wala silang mandato. Hindi katulad ng nasa gobyerno. So, ating nasa gobyerno, ang ating presidente, may mandato yan, lalo na ngayon, no? Ating presidente, binoto ng 16 million. Hindi yan, no doubt about that. So, sa akin na sana maging klaro yung ating sitwasyon ngayon. And maliwanagan sana yung ating mga kasama sa kabila, miski na yung mga nag-aano rin sa droga na, ang iniisip ng ating presidente is para din sa kapakanan ng ating mga kababayan. And, of course, para mabigyan ng oportunidad yung ating mga kababayan to have yung equal opportunity for all na sinasabi nga. Kasi hindi mo pwedeng pilitin yung lumad na gusto mo laging sa bayan. O yung nasa bayan. Unhappy siya dito, matraffic. Oo, masisira ulo. So, I'm happy that with this group, we have General Paraino, Ms. Heidi Sison, we have Yes for Peace.
na nandito ngayon para maliwanagan yung ating mga tagapakinig sa mga different perspective pagdating sa kapayapaan. So, ang Rotary Club of Camp Aguinaldo po naman ay sumusuporta sa mga proyekto ng CRS, ng Yes for Peace, at kung ano pong pwede naming pasukan na makakatulong sa ating mga kababayan. So, nandito lang po kami. Salamat. Sir, bago ko ibigay ang microphone kay Past President Beth Directo, gusto ko lang pong i-acknowledge ang arrival po presence ng dating presidente po ng Rotary Club of Aguinaldo. Nung time niya, sikat na sikat yung club namin. Mga kaibigan, ang dati pong Chief of Staff ng CRS, ngayon po ay commander po ng 5th Infantry Division na naka-base po sa Mindanao, si Major General, Sir? Sa Isabela pala, Isabela. Si Major General Lisander Suerte. Sir, baka pwedeng batiin mo yung mga nakikinig sa atin. Thank you, Jerry. Good afternoon sa lahat. Ako dumaan lang. Kagaling ko ng Isabela. Actually, pupunta ako dito bukas. Mayroon akong official visit dito bukas. Parang farewell visit ko dito. Dahil I spent 2 years, 7 months dito sa CRS from 2004 to 2006. Most exciting times of our history. Election, Ilaw Garci, lahat yun. Dito ako noon nung namuo yung mga events na yon. So dumaan lang ako kasi timing lang na natatanggap ko rin yung mga text. Akala nung ibang members hindi ko alam yung mga chikahan nila sa Facebook. Kunwari hindi ko alam. So maybe I will take this opportunity to thank yung the Rotary Club of Camp Aguinaldo. Maraming gustong pumunta nung the other week doon sa Baguio, pero 4 lang ang survivor. Yung iba may naiwan sa aeroplano, may mga kung ano-anong mga rason. 4 yung survivor. 1 lalaki, saka 3 babae. They really took extra effort so that the Rotary Club of Camp Aguinaldo was well represented doon sa aking testimonial parade. And I tell you, I think we broke history. We made history there. Dahil I think ako yung pinakamaraming bisita na nadala doon. And ang kagandahan doon, Ma'am Heidi, yung bisita ko galing Luzon, Visayas, Mindanao. At may Rotary pa. Bihira yung, sabi ko nga, Eric, yes, sir. Nung kernel ako, maraming kernel sa Pilipinas. Pero konti lang siguro. Or baka, at that time, I was claiming ako pa lang yung kernel president, past president ng Rotary Club. Diba? O ikaw, kasama ka na, kernel ka na. So, baka wala pang, or konti lang siguro talaga, yung who can take pride on being a past president kasi yun ang honor na dala-dala mo forever. And so, I'm glad to be here again. Sorry for the timing. Akala ko sisilip lang ako kasi I want to check kung ilan kaya ang bisita ko sa Friday. Di ba? So, parang inaamoy-amoy ko lang. Di ba? So, I'm sorry for the Again, I'm glad to see each and every one of you. And of course, Ernie, idol. Thank you for accommodating, andito yung aking wife. Inundo niya ako sa airport, so sabi ko, alam ko may meeting ngayon yung club, sumilip tayo doon. So, I'm just glad to be here and pasensya kayo, hindi talaga ako nakaka-attend because alam niyo naman, 9 hours, 10 hours away ako sa dito. But as I am 12 now, 12 days before retirement. So, baka mas marami-rami na akong panahon. Sana hindi ako matapon sa malayo-layo. Sige, thank you again. It's nice to see you all. Okay, since tayo po inabot na sir ng panahon sa ating palatuntunan, napakabilis ng 1 oras. Hingilan po ng parting statement po sa aming pong commander para po sa mga nakikinig natin sir, your parting statement sir. Okay.
para sa ating mga tagapakinig, no, we would like to assure you that the Armed Forces of the Philippines is here to support the government in its peace initiative. We are not we don't want that we continue fighting for the next generation to come, but we would want that the next generations will be benefiting already from our efforts of peace in the past many years. So we are hoping positively that something good will happen in this initiative of the President. At sa Rotary Club of Aguinaldo naman, congratulations sa inyong project na ito. Bagamat sana ay kasama ninyo ako talaga dyan. So anyway, I'm also with the Rotary, kaya huwag niyo akong kalimutang imbitahin from time to time. Thank Every you. week, sir, kasama ka. Ma'am Heidi? Start every day before you leave your home to look at the mirror. You start the changes with the person you see in the mirror. When 110 million Filipinos are doing that, definitely will arrive on time, at the same time, in the right place. Salamat po. Ernie? Meron akong secret na ilalahad sa inyo. Nung bago ko, nung in-introduce ko sa Rotary Club of Camp Aguinaldo ang Yes for Peace, 4 na milyon lang po kami ang nakapag-Yes for Peace. Hindi ko malama kung ano ginawa ng Rotary Club of Camp Aguinaldo kasi biglang nag-shoot up to 12 million. Tahimik na tahimik. Whether I like it or not, it is documented na biglang nag-shoot up nung na-involve ang Rotary Club of Camp Aguinaldo. Hindi ko alam kung paano, pero maraming salamat. Tsaka, doon ko lang natutunan yung, ano ba yun, yung no armed response ni Stop the Armed Response na pinamunuan ni General Suerte. Hanggang ngayon, napapansin ko yun. Nagrarally sa harap ng Camp Aguinaldo. Walang kumikibong sundalo eh. Ngayon lang nangyari yun. By the way, yung sa inyo, sir, yung kung yung martial law ay solusyon, palagay ko po hindi eh. Kasi nung college po ako, aktivista po ako, pero pagka-aktivista ko, kasi sinasabi ko, eto sinasabi ng presidente, bakit diba ginagawa nyo? Kasi meron no tendency talaga yung mga tao na pag binigyan nyo ng poder, yung mga sundalo, pumapasok sa ulo, gumagawa ng mali, tapos nagkakaroon sila ng band. Hindi na nila nalalaman na iba yung ginagawa nila doon sa actual na gustong mangyari ng presidente. Kaya nakakatakot yung nangyayari ngayon. Baka marami na rin mislead. Maraming salamat po. Okay, mga kaibigan, tunay pong masalimuot ang pagkamit natin ng kapayapaan. Pero pag tayo po'y magkakaisa, alam ko po na kakayanin po natin ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod pong Thursday dito po sa DWDD Armed Forces Radio.